Okay guys, nabalitaan ko lang 'no, kumakalat daw sa China yung balita na sa kanila daw yung Batanes. Pero ano 'to, medyo nakakabahala 'to kasi unang-una sa lahat, paano magiging, sa China yung Batanes kung etong Batanes na 'to, mas malapit sa Philippines, 'di ba? Tapos meron pang Taiwan sa gitna bago maging China. So ano 'to, medyo nakakaloko lang 'to kasi history ng China 'no, bago mapatalsik ni Mao Zedong si, Hu Jintao, yung grupo nila Hu Jintao na talagang sila dapat yung ano, may-ari ng China niyan, Gobyerno talaga ni Hu Jintao 'yan, pero napatalsik nga siya, natalo sila sa war. Kaya nakuha ni Mao Zedong yung China. Ngayon ito si Hu Jintao, pumunta ng ano, tumawid sila ng Taiwan. So, nabuo nila yung Taiwan, no? Hindi makatawid doon yung Mao Zedong. Hindi nila masakop. Kasi syempre, baka nung panahon na yun, hindi pa ganun kaganda yung mga barko, no? Hindi ko alam kung may barko na nung panahon na yun, no? So, yun, yung Hu Jintao, gobyerno ni Hu Jintao yung nakasakop sa Taiwan. Ngayon, malapit yung Taiwan sa Batanes, pero bakit hindi pumunta si Hu Jintao doon sa Batanes? Wala man lang siyang mga sundalo o mga kawal ba tawag doon na pinapunta siya doon para maging base din nila yung Batanes. Pero wala, di ba? So, paano magiging sa China yung Batanes? Ang mahirap pa nito, no? Kung ang kung sa China yung Batanes, no, mababago yung kanta ng Itbulaga, no, yung mula Batanes hanggang Hulo, di ba? Magiging ano na to, magiging mula Babuyan Island hanggang Hulo. Mula Babuyan Island hanggang Hulo, di ba? Parang ang pangit, di ba? Pwede ring ano, Balintang Island, di ba? Kasi yung Babuyan Island, etong Batanes pala, no? Sa gitna ng Batanes sa Babuyan Island, meron diyang maliit na isla. Ang tawag doon ay ano, yung Balintang Island, di ba? Maliit lang siya, wala pa atang tao doon So, kung gusto niyo pumunta, no, baka ikaw na yung ano doon, tumira doon, no? Bantayan mo para hindi na rin masakop kasi parang nakakaloko lang talaga yung China, no? So, yun. Hindi talaga totoo na yung 9 dash line ng China. Kasi invalid talaga yan. Invalid yan. Kaya ito dapat si Gibo Chodoro, yung ano natin, yung Defense Secretary. Medyo dapat masyado siyang malambot pagdating sa dyan sa girian about kung kanino to, kung kanino yan. Medyo medyo siya mabait pa di ba? Kung ako yan, talagang maglalagay ako diyan ng mga mga base militar, di ba? Maglalagay ako diyan kasi defense secretary ka Maglalagay ako diyan ng mga tangke, ng mga flag, lahat ng island lalagyan ko. So ano siya puro siya salita. Pero parang kulang sa sa gawa no. Kaya yun. Tsaka paalala ko lang no guys, yung 10th anniversary. Sige po kasi attend ng mga ng mga event no. Hindi na niya asikasuhin yung mga base natin doon no. So yun nga, yung 10th anniversary nandun si Gibo. 'Di ba? Yung kung maalala niyo yung Arbitral Award 2016, 10 years ago na yun no, pero parang wala pa rin tayong ginagawang steps para patibayin yung security ng mga lugar na nasasakupan natin no. So siguro palitan dapat si Gibo ng medyo mas matinding secretary, di ba? Katulad nung nagkaroon ng standoff sa noong 2012, di ko alam kung sino yung secretary doon defense secretary, pero magaling yun kasi 2 months tumagal yung standoff na yun bago nag-usap na magsilayo-layo muna, di ba? Okay lang sa akin yung freedom of navigation kasi lahat naman talaga dapat may freedom of navigation no? Kasi nakaano yan sa UNCLOS di ba? Akala mo nagbabasa talaga ako ng So siguro mag-bilateral muna sila
Siguro magkaroon muna ng bilateral negotiation. Pero tingin ko 'no, hindi talaga uubra yung mga bilateral, trilateral, yung mga ganyan. Hindi uubra yan, kasi kung ang interpreter na pinadala natin, tama naman yung tina dun sa sinasabi dun sa Chinese. Pero kung yung interpreter ng China, hindi masyado magaling 'no, baka mali-mali rin kasi yung interpreter ng China, 'di ba? So, siguro sana maayos lang 'no, kasi yung Batanes talagang sa'tin yan, Kanta pa lang nung Itbulaga ano pa, May 18, 1982 pa ginawa yung, kanta ng Itbulaga. Kaya paano magiging, sa China yung Batanes, 'di ba? Kasi mula Batanes hanggang Hulo, oh, 'di ba? Imposible namang nagkamali yung, songwriter ng Itbulaga theme song, 'di ba? Mula Babuyan Island hanggang Hulo, para 'di ba, parang ang pangit nun, 'di ba? So, yun lang naman para sa'kin.